Shalom everyone, this is Pastor CG David. Gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat na tayo pong mga mananampalataya ay hindi po tayo dapat pumapayag na hindi tayo lumalago. Ang ultimate goal ng isang Christian ay maging fruitful. Nakakilala ka sa Panginoon, na born again ka, kinakailangan kang mag-grow. Ngayon, kung ikaw yung isang Kristiyano na nais mong lumago or maging fruitful, kinakailangan alam mo itong tatlong GC na natutunan ko at na-observe ko as a pastor and as a Christian. Number 1, good character. Unang level para masabi natin ang isang Kristiyano ay nagiging fruitful, nagiging maayos yung kanyang character. At ito po ay mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sinabing ganun dito, but the fruit that the Spirit produces in a person's life is love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So makikita po natin ang siyam na bunga ng isang Kristiyano na nagiging fruitful. So kinakailangan tayo po ay nagkakaroon nito. Mahahalata mo ang isang Kristiyano na lumalago na siya kapag marunong na siyang magmahal, marunong na siyang magpasensya, marunong na siya ng self-control. Ito pong 9 fruits of the Spirit ay unti-unti nang napapractice sa kanyang buhay. Hindi man ganun kagad ka-perfect, pero dapat ito po ay nakikita na unti-unti sa kanyang buhay. Pangalawang GC, para masabi natin ang isang Kristiyano ay lumalago or nagiging fruitful, ito po yung Great Commission. Ibig sabihin po ng Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ito po yung utos ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ginagawa ng mga mananampalatayang Kristiyano. Yun ay ang gumawa ng mga disipulo, gumawa ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, hindi po lahat ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay nagdi-disciple. Iilan lang at bibihira lamang ang mga taong nagba-Bible study, nag-share ng Word of God, may taong inaalagaan, inaakay, para tulungan yung taong lumago sa pananampalataya. Napakakonti lamang nitong mga to. At alam niyo po, kinakailangan po nating maging ganito. Kinakailangan po natin maging disciple maker. At kapag ikaw ay nagdi-disciple or nag-share ng Word of God, ikaw ay nagiging fruitful. Sinabi ito sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Yung tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesukristo na harvest, ito po yung mga unbelievers or mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Sinasabi ni Lord na anihin na natin sila or i-harvest na natin sila dahil pwede silang mabulok kung hindi pa sila pipitasin. At kapag tayo po ay pumipitas ng mga unbelievers, simbolo ito ng pagiging fruitful. So ikaw, ilan na ba ang nasisharan mo ng Word of God? Ilan na ba ang mga taong naakay mo pabalik sa ating Panginoon? Kapatid, kung ginagawa mo na ang pagdidisipulo or pagbabahagi mo na salita ng Panginoon sa mga tao or pag-aalaga sa kanila para tulungan lumago sa pananampalataya, ikaw ay nagiging fruitful kasi ikaw ay nag-harvest. Pangatlong GC para masabi natin na ang isang tao ay lumalago sa pananampalataya, ito po yung God's calling. Ibig sabihin mga kapatid, bilang mananampalatayang Kristiyano, nalalakaran mo ang panawagan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron nga pong kasabihan, sinabi po ni Dr. Julius Cesar Dawa, the real success is knowing the will of God and doing it. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay malaman niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at malakaran niya ito. So kapatid, very important na malaman mo kung ano ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Saan kanya dinisenyo? Malaman mo kung bakit ka nga ba pinanganak sa mundong ito at malaman mo yung purpose ng iyong buhay sa mundong ibabaw. At syempre, hindi lamang nagtatapos sa malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kinakailangan mo rin itong malakaran. At kapag ito ay natupad sa buhay mo, yan ang tunay na tagumpay sa iyong buhay. Kasi naganap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sinabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." Alam niyo mga kapatid, pinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo, meron ng purpose at meron ng disenyo ang Diyos sa iyong buhay. So, pangatlong bagay na dapat mong kinakailangan gawin, hanapin mo at malaman mo kung ano ang panawagan sa iyo ng Panginoon. And at the same time, lakaran mo ito, pangatawan mo ito sa buhay mo. Kinakailangan mo malaman ang calling sa iyo ng ating Panginoon. So, tatlong bagay para maging fruitful ka at maging malago as a Christian. Number 1, good character. Number 2, Great Commission. And number 3, God's calling. Wake up.